Hello guys, mga ka-friendly, magandang araw, magandang tanghali, magandang gabi sa ating lahat. Muli tayo nagbabalik sa munting channel natin. Welcome back to Frentage Vlog. May gagawin ako ngayon TCL, ito yung model niya. Yan yung model niya, 43 inches. Ang problema niya, wala siyang power light indicator. Hindi ko lang alam kung sira yung power supply niya o mainboard na mismo. Malalaman natin mamaya. Panoorin niya lang hanggang sa katapusan ng video. Dali lang, bubuksan natin. Ito nga pala yung harap niya. Ipa-plugin muna natin para makita natin. Wala siyang power light indicator. Yan, dito dapat may kulay puti yan. Nandito yung power light indicator niya. Wala siya. Ganyan lang siya. Yan yung harap niya. Tara, buksan natin. Kasi ito guys, tatanggalin natin. Tatanggal naman to yung sa power light indicator niya. So, itong dalawa, yan, para sa speaker yan. Itatanggalin muna natin. Yan. Ang kukunin lang natin itong power light indicator para madali tayo makapag-trouble. Kailangan natin pag nag-trouble, meron tayong para sa power light indicator niya para malaman natin kung naka-standby mode na. Tapos ito, ididikit natin dito. Bali, yan lang ang laman ng TCL niya. Yung sa Wi-Fi modem, T-con board, saka main board, kung saan power supply, pinagsama ng power supply, saka pinaka main board niya. Isa na lang. Ngayon guys, magsusukat tayo. Tingnan natin kung okay ba yung power supply. So ngayon guys, ipa-plug in natin. Ay hahanap muna tayo ng ground. Tingnan natin yung ground. Kung maghanap ka ng ground, continuity lang, ganyan. Ano mo sa body, tapos dito, tingnan mo yung ground niya. Kung body nga ba yung ground. Yan, ibig sabihin, pwede tayo mag-ground dito sa body. Yan, yung ground niya. Tapos, ipa-plug in na natin ngayon yung unit natin. Ipa-plug in na natin. Saka magsusukat tayo ng voltahe. So, naka-plug in na. Titingnan natin ngayon kung may 12 volts input. Ayan guys, may 12 volt input siya. Ibig sabihin, okay yung secondary ng SMPS power supply natin. So ngayon, titingnan naman natin, may 12 volts. Tingnan natin kung may 3.3. 3.3 volts. So 3.3 mayroon dito na no. Ito sa light indicator niya. Sa mga key-in. Titingnan natin kung may 3.3. Ayan guys, may 3.3. Pero magtataka ka, kompleto naman ng supply siya. Pero wala siyang light indicator. Ayun, may supply. Kita nyo. Meron siyang 3.3. Nakikita nyo rito, 3.3 yan eh. Ayan guys, oh. Meron siyang 3.3 volts. Pero wala siyang ilaw. Wala siyang power indicator. Ayan, oh. Ulitin natin, ito 3.3 volts. Yan lang naman ang kailangan ng supply rito sa ano. Pero, wala siyang power light indicator. So, anong problema natin? Bakit? Dapat meron na to eh. Itong mga ano niya meron. Oh. Ayun, oh. May mga supply siya. Ayun, may supply siya oh, 3.3. Pero wala siyang power light indicator. So titingnan pa natin sa iba. Punta tayo sa iba. Yan guys, punta tayo rito sa IC118. Tingnan natin. Kasi yung IC118 natin, yun ang nagsusupply sa memory natin saka sa core system natin. 1.8. Kung saan yung IC118, dual channel siya na isa lang ang input niya, 5 volts. Yung out niya dapat meron siyang 1.8 saka 3.3. Parang ganito yan eh. Itong IC guys na 118, ilang beses ko na nagkaroon ako ng video tutorial dito about IC 118. Ito, ang supply nito is 1.8 volts. Tapos yung dito, 3.3 volts. Tapos yung dito, ito yung input niya, in 5 volts. Ito yung in. Tapos yung out niya, dapat magkakaroon siya ng 3.3 saka 1.8. Kasi yung mga ibang TC na ginawa ko,
naka-power lead indicator siya, meron siyang 1.8 kagad saka 3.3. Pero dito, parang wala wala to. Walang 1.8. Tingnan natin ah. Ito yung IC118. Yan, titingnan natin. Ito yung input na 5 volts. Yan, 5 volts input. 5 volt. Tapos, ito yung out na isa. 3.3 meron siya. Tapos, ito dapat may 1.8 to. Wala. Wala siya. Meron lang 3.3. Yung 1.8 na wala. So, ngayon, ang gagawin ko, susubukan ko munang palitan. Sakto naman, dumating na yung in-order ko galing Lazada na IC118. Order kasi ako sa Lazada ng IC. 10 peraso ang price niya sama delivery. 108. IC118. Yan ang niya guys, LC118. Tapos BL118. Yan yung number niya, TR. Ayan, BL. LC. Ayan lang, mga number ng IC. Bali, 10 peraso to. Ito yung laman guys. Yan yung IC oh. Hirap i-close up guys. Ito na guys, tinanggal ko sa board sa unit yung board para magawa natin ng maayos. So ito yung papalitan natin. Subukan natin palitan. Ayan na guys oh, medyo mahirap tanggalin. So na guys, pinalitan na natin. Pangit lang ng pagkakahinang. Ayan oh. Mahirap pag walang hot air eh. Ang technique lang kasi nito guys, pagtatanggalin mo, pupunin mo lang ng tingga tapos aangatin mo dandan. Kasi ang gitna niyan, may tingga rin eh. Ang body niya nakadikit sa tingga. Pinaka-ground din yun. Nasa ilalim. Kaya medyo mahirap. Kailangan talaga kung may hot air kayo, hot air ang pantanggal nyo. Kasi pagkapanginang hirap. Ito ngayon susubukan natin. Bali, tinanggal ko yan lang yung board para mas madali natin ito trouble. Ngayon sasaksak natin. Tingnan natin kung ilaw na ito indicator natin. Ayan guys, umilaw na oh. May ilaw lang saglit. Ay, kakabit natin. Kasi ito yung input na 5 volt. Yung kabila nakat natin. Dahil nga wala tayong sira yung soldering natin. Ay, yung hot air natin. Sinubukan ko sa panghinang 60 watts. 40 watts yan. Hindi kinaya. So, nadali yung board. Yung niya. Yung linya. Hindi naman na natuklap lang. So, ginamper, kalating jumperan. Kasi yung isa niyan, bali, ganito yung IC na yan eh. Bali, yung IC 118 kasi natin, yung in ito, 5 volt. Tapos itong na to, ground. Ito, ground. Tapos, in ulit to, in. Tapos ito, ground. Cold ground yan. Yan. Yung nito naputol ko, gawa nga ng sobrang init ng panghinang, wala, sira yung hot air eh. So kailangan kong tahiin itong dalawa na to, kailangan kong tahiin kasi dito okay naman na may 5 volts na 5 volts na to eh. Naging taas to dito may 3.3. Ang nangyari dahil nakat ko to, tumaas to, naging 4.4 volts. So okay, nung tinahin ko yan, okay na nga, sukatan na lang natin kung normal na nga pa talaga. Ayan guys, tingnan natin kung okay na yung supply. Yung 3.3 saka 1.8. Okay naman 3.3, 1.8 lang ay indicator niya. Ayan, tingnan natin kung may 1.8 na. Ito, 3.3. Okay. 1.8. Ayan guys, 1.7. Kailangan stable siya na 1.8. Ayan, ikakabit natin sa kung okay na siya. Ayan guys, tingnan natin kung okay na ba talaga. Ayan, nag-power na siya. Backlight. Ayan, nag-power na siya oh.
Ayan, nag-ilaw na yung backlight niya. Ayan, no. Ayan, may display na siya, no. Ayan, saksak. Patayin ulit natin. Ayan, no signal. Ayan, no signal na siya. Okay na siya. Yun lang talaga naging problema niya. Ang nangyari nito, hindi ka pa nagmamadali yung may-ari. Sinubukan kong bilhan. Ang problema, wala talaga mabiling board. Kasi bihira yung ganitong board na T-cell. Meron maraming T-cell, kaya lang, inikot ko na yung buong bilihan sa Raon. Wala akong makuha. So, nung ECQ, subukan kong kapain. Kasi wala rin kasi akong piyesa nung mga time na yun eh. So, nag-antay pa ako na dumating yung in-order ko sa Lazada na 116E8 na IC. Kaya lang, kasamang palad, na-tampered ko yung dalawang pa doon dahil nga wala akong hot air. Nano ko siya. Ayun guys, okay na siya. Ano ulit natin. Tanggalin ko ulit. Nagpa-power na siya. Yan, TCL. Ngayon to guys, kakabit na natin yung speaker. Ayun to. Ano yan guys, ano yan, TCL na yung ano niya, na smart TV. Yes. Kaya lang, wala akong remote kaya hindi ko matry sa wifi niya. Wala akong remote eh. Share. Manual lang. So, importante kasi ang sira lang naman yan, power LED indicator, wala siyang Pinakita niya na power. Yun lang guys, okay na.